Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tangbayang Makabayan po. Ito po, meron po tayong kukumentuhan. Ito po, noong nakaraang araw pa po ito. Balita po ito sa ating bansa, lalo po sa parte po ng Davao. Kung natatandaan po natin, yung last time po, nagkaroon po ng disaster, di ba ba? Lalo sa pagbaha, di ba ba? Yung gobernador po doon na sa Davao del Norte po, yung si Governor Edwin Jubahib. Siya po yung nagkakaproblema po ngayon sa ating pamahalaan, mga katambay. Dahil po siya po masususpindi po ng 60 days. Alamin po natin, mga katambay, kung ano po ang mga pangyayari at komentuhan po natin. Pero bago po yun, mga katambay, papasalamat po si Kamanong siyempre sa gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Umpisahan na po natin at komentuhan po natin, mga katambay. Isipin mo, nagpadala sila ng mga abot ng 200 police personnel. Para naman akong talagang top wanted sa bansa natin. At nire-recall pa ang aking lahat ng security, PNP at Army. May order pa. Oh. Grabe ang ginawa nila. Operation talaga ito. Mag-consider ko operation kung ginagawa nila sa akin. Gov. Ano po ang nakasaad doon sa suspension order na isinildi po kaninang umaga? Nakalagay po doon na 60 days preventive suspension dahil po doon sa isang complainant na aking board member na i-file niya noong November 2022 and nasagot ko po yung complaint na yun at hindi na siya nag-reply, parang wala na. Then after that ngayon ginamit nila laban sa akin. Yung kaso pala, yung complaint pala na yun ay tungkol doon sa kanyang detailed service card. Tapos nirecall ko ng isang buwan para ipagamit sa engineering office for sorting kasi walang magamit at may sasakyan naman siya na yung una niyang issue. So after 1 month pinalik ko, so doon siya nag-complain at nasagot na natin yon. Kumbaga parang naging wala na yung complaint na yun kasi from November 2022 tapos yung sasakyan ginamit na niya by December 2022 at dire-diretso. Parang naging tahimik na lahat. At, yun lang yung reason? Yun lang pong reason. Yun ang pinail nila sa Office of the President. At binabaan ako ng order na preventive suspension for 60 days. At hindi man lang ako sinabihan at wala man lang nangyaring preliminary investigation from Department of Interior and Local Government. Pero ito, Gov, meron po kayong patunay na kinuha nyo po yung issued na, kumbaga, pagmamay-ari ito ng Kapitolyo, itong sasakyan na ito, nirecall nyo muna para may magamit dito sa engineering ninyo, engineering office para sa survey sa loob ng 1 buwan, considering meron naman siyang issue din na sasakyan galing din sa Kapitolyo na pwede niyang magamit. So meron po kayong katibayan na yun ay ginamit para sa survey? Meron po lahat. Meron, kompleto po at may receipt copy po tayo lahat. Pero yung ginagamit po sa engineering yan. Ano bang klaseng sasakyan ito, Gob? Pick-up. Pick-up lang. Isuzu pick-up. Ito ba ay Service ginagawa niyang sasakyan mismo, personal na dito siya sumasakay? Dito po siya, ito na po, nung naibalik na sa kanya yung sasakyan, yan na po ang ginagamit niya at tuwing lahat ng lakad niya. Pero yung unang sinasabi niyo pong issued na sasakyan, anong uri naman pong sasakyan yun, sir? Parang
parang Isuzu din yun na kwan. Pick up din. Sasakyan, pick up din. Hindi mo. Yan po mga katambay, napakaliit po ng issue po para po ang isang gobernador po masuspindi po. At yung pong pinag-uusapan po na sasakyan sasakyan po ng Kapitolyo mga katambay at ginagamit din po sa paglilingkod po sa bayan mga katambay. At ito po, ayon po rito kay Gobernador po, kay Governor Erwin Jubahib. Ito po 2022 issue pa. November, mga katambay. 2022. Ngayon 2024. At ito po na-resolve na po. At tahimik na po ang both parties po. At pati po yung sinasabi ni Gob na nag-complain po sa kanya na yung board member po, mga katambay, naging maayos na po lahat. Ayon po kay Gob. At yung sasakyan naman po naibalik at naging na-service na po, nagamit na po ng ni board member, mga katambay. Pero sa kabila no, ito po rin yung binalik na issue na naman sa gobernador. Na lahat naman po kompleto po ang gobernador at wala nga, ang sinasabi nga ng gobernador, wala man lang investigasyon na nangyari. Antimano, pinatawan po siya na suspension for 60 days. 2 buwan po yun, mga katambay. At ito pong gobernador na ito, si Governor Edwin Juhahib, ito po yung nasa video po. Last time po na nagkaroon po ng problema po sa kanilang probinsya. Dito po sa Davao del Norte, di ba? At pinasalamatan niya po, harap-harapan. Ano po natin to? Nasa media po ito. At lahat po ng social media, pumutok po itong issue na ito. At halos napahiya po ang gabinete po ni Pangulong Marcos po dito, di ba? Pati yung mga sekretary niya kasama, yung assistant niya po for the president, si Lagdameo, di ba? Na ang naging tugon o tinura ng gobernador po doon na kailangan pang mag-request sa Office of the President bago po mag-release ng tulong, lalo po sa mga ganong disaster, di ba? Kaya po nagkaroon po ng malaking issue po ito dahil lahat po ng papasok na tulong na hihingin mo sa gobyerno, lalo sa pamahalaan, kailangan mag-request pa. Samantalang noong mga time na yon, pinasalamatan niya po, harap-harapan po ang ating Vice President na yung tulong dumating ng walang request. Antimano po, dumating po yung tulong ng Office of the Vice President at hindi lang po isang beses ginawa po ng Office of the Vice President yung tulong doon po sa sakuna o sa salanta dahil marami rin po namatay po doon kung natatandaan po natin mga katambay. Sa kabila po na may problema pa ang kanilang probinsya, itong kay gobernador. Tapos ngayon, antimano, sususpindihin mo. Napakaliit na issue. Issue lang ng sasakyan, mga katambay. Sasakyan lang. Na yung sasakyan naman hindi naman ninakaw ni Gob. At yun naman ginamit sa engineering department. At pagkatapos nga naman gamitin, di ba? Sabi mismo ni Gob, isinauli at ginagamit na rin nung board member na sinasabi nga nagreklamo at dinaan pa sa usapin sa korte. Di ba? At wala naman nangyari. Naapag-usapan naman, na plancha dahil hindi na rin umaksyon itong board member na wala na nang sa loob ng mahigit 2 taon, mga katambay, o 2 taon. Di ba? Tapos itong pinasa at ginamit daw sa kanya dito sa Office of the President at antimano naman inaksyonan ng DILG secretary na si Secretary Abalos. Napakabilis po ng pangyayari kaya po ang gobernador po hindi makapaniwala na walang investigasyon na naganap sa kanya. Antimano, pinatawan siya ng suspinde ng 60 days, 2 buwan, mga katambay. Kaya nakaka-amaze lang po na ganito po ang nangyayari sa ating bansa ngayon na parang
napakabilis po magdesisyon ng ating pamahalaan. Wala yatang ginagawang malalim na investigasyon man lang bago ka magsuswinde ng isang halal ng bayan. Kasi ito po si Gobernador, halal po ito ng bayan. Halal po ito ng mga Pilipino, lalo po sa probinsya ng Davao del Norte, mga tambay, di po ba? Tapos isang isang halal din ng bayan na presidente ang kung totoo man ito di umano na galing sa presidente ang utos na itong gobernador na ito ibinaba dito sa secretary natin na si Secretary Abalos para siya suspindihin. Di mo ba? Sana man lang kung ang issue ni Gob malaking korupsyon doon sa kanyang probinsya. Talagang ang mga taong bayan gigil na siya mismo kababayan niya nagsasabi na, Gobernador, ikaw napakalaki ng ginagawa mong anomalya sa probinsya. Hindi galing sa isang ang nagrereklamo lahat bumuhay ng issue ng sasakyan di umano isa lang government official din, mga katambay. Board member. At ang issue isang sasakyan lang, pick up. Nakakalungkot lang po na nangyayari sa ating bayan. Isang sasakyan ang issue, matatanggal ka na, masususpinde ng ganon-ganon. Kaya sabi nga ni Gob dito sa kanyang mga interview, matinding panggigipit. Panggigipit na po ang sinabi ni Gobernador sa nangyayari sa kanya, mga katambay. At sino nga naman kahit kikamanong, di ba? Kahit kikamanong dumating na yun lang ang issue, pwede naman pag-usapan, lalo sa korte, pero hindi naman nahantong dapat yon sa pagiging suspendido ko, di ba? Dahil yun lang ang usapin natin, yung sasakyan, at madali namang ayusin yan dahil sasakyan, at yan sasakyan ng gobyerno, ng Kapitolyo, di ba? At kung ano man ang naging problema dyan sa sakyan, madaling ayusin po yan. At hindi na dapat humantong sa suspindi pa galing sa taas. At galing pa sa sekretary ng DILG. Di ba mga katambay? Kaya malaking gulo po ito. Sa tingin ni Kamanong, malaking gulo po ito. Dahil hindi naman papayag ang mga supporters po nito ni Gobernador Jubahib, ni Gob Edwin, for correction. Ano ba pangalan ni Gob? Del Norte. Tama. Kaya, mga katambay, nakakalungkot lang po. Sa kabila po ng nagtatrabaho naman sa tingin natin, nung nakaraang kalamidad doon sa Davao del Norte, di ba? Talagang ang gobernador, tinututukan niya ang kanyang probinsya at talagang yung tulong ng gobyerno, hinihingi niya nga, di ba? Pero nung mapahiya, mapahiya pa ang pamahalaan, antimano, nagbigay din at naghatid ng tulong po doon sa probinsya. Pero akala ni gobernador, maayos na ang lahat at wala na siya magiging problema. Pero lumipas lang po ang linggo, halos sa buwan, ito na naging kapalit ang kanyang, yung issue na parang napahiya, di umano ang pamahalaan. Ito na po ang naging ganti sa kanya, di umano, mga katamay. Kayo po, ano po masasabi nyo dito sa nangyari sa gobernador ng Davao del Norte, mga katamay? Nakakalungkot. Muli po, si Kamanong po, dito po sa ating tambayang makabayan. Lagi nag-iiwang tiis-tiis lang, mga katamay. Makakabangon pa ang ating bansa. Makakabangon pa, tiis lang. Paalam. Bye-bye.